Good morning po mga ka-rice mill. Binalikan natin itong barangay Tag-Alag at ang kausap natin dito ay yung kanilang president na asosasyon, si Sir Manuel Liedo. So nagkaroon yata ng magandang kaya God bless, ang laki na ng dami na yung tambak niyang ang tambak ng kanyang ipa. Ayan ipababa pa ron kasi mababa doon sa baba na, ibig sabihin mas marami pa doon sa ibaba. Ibig sabihin talagang maganda yung rito, maganda yung giling nila dito. Asosasyon po ito, Farmers Association po ito. Ayan po. So ang nagpinan sa kanila rito is Canada, sa asosasyon na ito. Ayan po, almost mga 2 years na po ito. Kasi galing na tayo ng galing na kami ng Negros, galing na rin kami ng Bohol, galing na rin kami ng Bicol. So ngayon lang po ulit tayo bumalik dito dahil sa may usapan po tayo ng kanilang president, si Sir Manuel Liedo. Okay. So ang sabi ng bantay rito, ang madalas lamang na kanyang problema, yung kanyang bearing. Saan po yun? Yung bearing doon, Ayun, yung bearing lamang doon ang kanyang madalas na problema. Sa may blower po yan, suction blower. Okay, ayun po lamang ang madalas na problema niya. Ayun, yung tinuturo ni Madam. Bira mo, ang nangangasiwa rito, babae lang po yan, Tingnan nyo. Kaya hindi natin dapat tinatawaran yung ating mga kababaihan. Ayan po, asosasyon po ito ng Farmers Association. Ang nagpenan sa kanila rito is Canada. Okay. Ayan po, 4DR5 po yan. Tapos ang rice mill na ito ay Masaka. Ayan po, madam. Mga ka-rice mill po, Masaka. Ayan po. Ayan po, 4DR5 lang po yan. At lumalaban po hanggang sa kasalukuyan, bumibirada. Long span po yung kanyang rice mill bin lead shifter o rice shifter. Ayan po, long span po yan. Kaya ang bigas po nito ay maganda. Wala na pong takyabyo nito. Meron silang sample, tignan natin kung hindi nagbabago. Okay, maganda yung kanilang binload, maputi. Ayan pa maputi, hindi na natin siya gagalawin. Makikita nyo naman sa ating video. Maputi yung kanilang binload, mga ka-rice mill. Ayan po, katunayan po na malaking tulong yung suction blower natin at saka yung ating long span na rice shifter. Ayan po, marami po nagtataka kung bakit tayo gumagawa nito. Ngayon po ay sasabihin ko sa inyo ang naging dahilan. Simula pagbagsak ng bigas, nakikita nyo yung kamay ko na yan. Pagbagsak po rito ng bigas, ay sila naglalaban-laban, gumugulong po yung ating bigas. Sa haba po ng kaniyang gugulungan. So ayun po, pagdating po sa lata, maputi na po yung bigas natin. Pagbagsak po niya rito, may mga dumi-dumi pa po yung bigas. Gawa ng galing pa sa loob ng haler. So dahil sa nagkikiskisan yung mga kapwa bigas sa bigas, nagkikiskisan natatanggal, tumitingkad. Bago dumating po rito, yung ating bigas, matingkad na pong matingkad. So parang ginamitan mo na rin siya ng whitener. Ayan, yun po yung dahilan kaya tayo gumagawa ng rice shifter na long span. Ayan po din ang nagiging dahilan kung bakit maputi yung ating bigas. Ngayon ko lamang po binibidyo ito para yung ating mga ibang customer maingganyo sa ganitong kahabang rice shifter. Hindi ho ako gumagawa ng maikli. Okay po, yan po ang dahilan natin. Yan, ganyan po mahaba. Okay. Ayan po sa mga nagtatanong po kung sobrang haba. Yun po ang dahilan natin. Pagdating doon sa may puno na yun, makita mo halos may madilaw-dilaw pa yung inyong bigas. So dahil sa haba ng gugulungan, paikot-ikot yung mga bigas, nagkikiskisan po yung kapwa bigas hanggang sa makarating dito ang dulo.
Yan po ang kasagutan ko po doon sa mga nagtatanong sa ating video na sobrang haba yung ating rice sifter. Ayun po, maraming salamat po. Shout out po kay Alan na Sanaw ng Romblon.